Alora was pissed big time, because of what she found out. Nakita niya ang mga pictures ni Lloyd na kasama sa club si Bianca, at magkasama pa ang dalawa papunta sa unit ng binata. Mas lalong kumulo ang dugo niya dahil sa dalaga. Lloyd is mine and you dare to touch him, and get near to him. The truth is she was getting scared, just the thought that Lloyd has feelings for that woman makes her mad. Gusto niyang magwala at saktan ang babaeng yun. Nalaman niya ang tungkol sa kontrata ng dalawa, dahil pinaimbestigahan niya si Bianca, at ang pamilya nito. Nalaman niyang laki ito sa hirap, kaya sigurado siyang hindi nagpakasal ang dalawa dahil lang sa pagmamahalan. Hindi ito kilala ni Leo nang magpakasal ito sa babae, kaya sigurado siyang nagkaroon ng kontrata, lalo na may lover si Leo na matinik, at kilalang kilala sa larangan ng trabaho nito. Money can buy and do anything. Hindi na rin siya magtataka na malaki ang binayad ni Leo sa babaeng yun. Leo is one of the richest young businessman around the Asia. Di niya mapagkakaila na napaka-talented nito. She would fall for him if she never met Lloyd. Pagkarating niya ng Pilipinas, ay dumiretso agad siya sa babaeng yun para kumprontahin, ngayon naman ay papunta na siya sa unit ni Lloyd, para ito naman ang kausapin. Naitaas niya ang isang kilay nang makitang nagtatrabaho si Lloyd sa bahay nito. Lloyd was never an workaholic. He just working if he's on working hours. You get drunk last time. What happened? Diretsong tanong niya sa binata. So you're the one who sends that man to check on me, he said as a matter of fact. Hindi man lang siya nito nilingon, at patuloy pa rin na nakatutok sa computer nito. Lumapit siya rito nang may baba ang gamit niya sa tabi. You didn't answer my calls. I did go there to Paris for our plan. Sinunod kita pero anong ginagawa mo sa akin? You said you'll marry me if I succeed, pero parang hindi naman yun mangyayari. What makes you think that I'm not going to marry you? Ani nito at binaling ang tingin sa kanya. Napahakbang siya ng kaunti, dahil pakiramdam niya mainit ang ulo ni Lloyd sa kanya. You like Bianca, didn't you? Kinuyam niya ang kamao, habang naghihintay ng sagot nito. Isang ngisi ang pinakawala nito sa labi. Yes, I like her, but still, I'll marry you. Iyon ang napag-usapan natin. Kaya papakasalan kita pag nagawa mong paghiwalayin ang dalawa, he stated. Umawang ang labi niya at natawa ng maiksi. He's planning to marry her, but still his heart is on another woman. Pero dahil show nga siya sa pagmamahal, ay kahit ganun man lang ay payag na siya. Pag nagpakasal na sila ni Lloyd, wala na itong kawala sa kanya, at doon niya sisiguraduhin na mahuhulog na ito sa kanya. They legally married but with a contract. Binayaran lang ng magaling mong kapatid ang babaeng yun, para magpakasal sila, ani niya rito at tumungo sa mini fridge ni Lloyd, para kumuha ng alak. I know. Kailan pa? Kunot noong tanong niya. Wala naman kasi itong sinasabi sa kanya. Kakausapin lang siya nito, kung kailangan siya nito sa kama, o kaya may ipapagawa ito sa kanya tungkol sa plano nila. Last week, he plainly answered. Nilagok niya ang alak na nasa bote, at nilapitan ulit ang binata. Dahil nakaupo ito, ay dumiretso siya sa kandungan nito paharap. Hahalikan niya sana ito nang iniwas nito ang mukha sa kanya. I'm not in the mood. Mas lalong uminit ang ulo niya dahil sa ginawa nito. Is this because of that woman? Huwag mong sabihin na talagang gusto mo na yung babae na yun. She wanted to shout, and ask about his actions nowadays. Should I hurt her? Parang mas madali yun gawin para maghiwalay sila. What do you think? Ngising tanong niya sa binata. Binalik nito ang tingin sa kanya, walang emosyon ang makikita sa mga mata nito, kaya napalunok siya dahil sa kaba. Do it and there's no marriage will happen between us. The only plan is you should break them apart. You can hurt that man, but you can't hurt Bianca. Tinulak siya nito paalis sa kandungan kaya napatayo siya. Tumayo na rin ito at tinalikuran siya. Diretso itong pumasok sa kwarto, at malakas na sinarado ang pinto. Humigpit ang hawak niya sa bote ng alak. You will be dead mate, he murmured with so much anger. Maya-maya ay lumabas si Lloyd ng kwarto at wala na roon si Alora. Paniguradong umuwi na yon, pagkatapos uminom ng alak sa unit niya.
Hindi siya nag-aalala na nagmaneho ito pauwi, dahil lagi itong tumatawag ng driver pag nakainom. Kinuha niya ang susi niya at lumabas ng unit. Tumungo siya kung nasaan nakapark ang kotse niya. Nang makasakay sa sasakyan, ay pinaharurot niya iyon papuntang kung saan. Gusto niyang magpahangin, kaya pupunta lang siya kung saan siya mapadpad. Napadaan siya sa pinagtatrabahuan ng dalaga, pero sarado na iyon. Nang makalapag pa siya roon, ay nadaanan niya rin ang village kung saan nakatira si Bianca. Natigilan naman siya at napabagal ang pag-drive niya, nang may makitang pamilyar na taong naglalakad sa gilid. May malita itong dala at isang bag. Bianca, binilisan niya ang pagmaneho, hanggang sa maunahan niya ito. Huminto siya at agad na lumabas ng kotse. Tama nga siya, si Bianca ito. Nanatili ito sa paglalakad nang makita na siya nito. Nakayuko lang kasi ito habang naglalakad, kaya hindi man lang nito napansin na nasa harapan na siya. "Where are you going?" he asked. Blanca siya nitong tiningnan, at walang sabi-sabi na nilagpasan. Napatitig pa siya rito bago sundan ito, at hatakin ang maletang hawak. He knows that Bianca was escaping. "Saan ka pupunta ng ganitong oras? Umaambon at gabi na. Tigilan niyo na ako," sigaw nito na ikinagulat niya. "Tigilan niyo na ako ni Alora, okay? Hindi ko alam na siya pala talaga ang asawa ko, akala ko napakalandi ko dahil pumapatol ako sa iba, nang may asawa ako. Kaya parang awa niyo na tigilan niyo na akong dalawa," she shouted. Napabuga siya ng hangin, bago hatakin ang kamay nito. "Get in. Let's talk inside the car." "Ayoko. Hindi ka makakaalis sa kanya. Kung gusto mong hindi kanya makita, kailangan mo ng tulong ko," matigas na ani niya sa dalaga. Hindi na siya naghintay ng sagot at pinasok ang malita sa likuran, bago niya ito pagbuksan ng pinto sa harapan. Hinawakan niya ito sa siko, at pinapasok sa loob nang hindi man lang ito gumalaw. Mabilis siyang umikot para makapasok, at makaupo na rin sa driver's seat. "What are you saying that you didn't know, that Leo is your husband?" Seryosong tanong niya rito. Binalingan niya ito nang mabilis nang hindi ito umimik. "I know about the contract. Last week ko pa alam. So tell me what happened," he added. "Leon ba ang sinasabi mo? Kailangan ng asawa ni Leo, para makuha ang mana ng lolo niyo. Leon ang sinabi mo noong lasing ka," sambit nito. He tilted his head. Naalala niyang naibuhos niya pala lahat ng nakatagong hinanakit sa dibdib niya. "Yes. Kung sino ang unang makakapag-asawa sa amin, makukuha lahat ng iniwan ng lolo. I'm not that rich as Leo, so I can't do what like he did. But I already planned to marry Alora, but Leo was fast and quiet. Hindi ko man lang nalaman na nakuha niya na pala, at nakapangalan na sa kanya ang kumpanya. But as you said, how come you didn't know that he was your husband?" Naguguluhan pa rin siya sa nangyayari rito. Nagpark sila sa bakanting lote, para makausap niya ito ng maayos. "Bakit ba curious ka? Para malaman mo kung paano pababagsakin ang kapatid mo. Galit ka sa kanya di ba?" He let out a heavy sigh. "Yes, he's curious but not because how can he crush his half-brother, but because of her. Gusto niya itong tulungan." "You're giving me an idea," bulalas niya rito. "Akin na ang gamit ko. Aalis na ako." "You're protecting him, kahit na may ginawa siya sa'yo." Kunot noong tanong niya. She really like him. He nodded his head, like he understands everything. "Fine, I'm not going to ask." Muli niyang pinaandar ang sasakyan. "Saan tayo pupunta?" "Sabi ko bababa na ako. As I said, I'll help you to hide. Don't worry, I will not hurt you. Kung gusto mong mag-isip-isip muna. At gusto mong hindi kanya mahanap, just trust me." Hindi niya alam bakit pa siya tinulungan ni Lloyd. Medyo hindi pa rin siya nagtitiwala rito, dahil alam niyang galit ito sa kapatid, sa asawa niya. Pero hindi naman siya nakaramdam ngayon na mapanganib ang lalaki. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng maiinom. Kasalukuyang nasa Baguio siya, sa bahay bakasyunan ni Lloyd. Nagpalipas sila ng gabi sa isang hotel, bago tuluyang umalis at tumungo sa Baguio. Naawa pa nga siya rito, dahil kulang ang tulog nito. Nang may hatid kasi siya nito, ay banilinan lang siya ng mga kailangan niya malaman sa bahay, at umalis na rin ito. Simple lang ang bahay, pero may kalakihan pa rin.
Kailangan niya munang mag-isip-isip at ikalma ang utak niya. Masyadong maraming gumugulo ngayon sa isipan niya. Nasaktan siya dahil parang pinaglaruan siya nito. Hindi pa rin siya makapaniwalang ito talaga ang asawa niya. Ilang beses niyang nabanggit sa binata ang tungkol sa asawa niya, pero napakagaling nitong umarte, na parang hindi ito ang asawa niya. Nagmukha siyang tanga sa harapan ng binata, at isa iyong malaking kahihiyan. Ang syonga mo Bianca, bulalas niya sa sarili. Pagkatapos niya uminom, ay pumunta siya sa sala at humiga roon sa sofa. Nagulat pa siya nang tumunog ang cellphone niya. Napatitig siya nang makitang si Leo ang tumatawag. Marahil nakauwi na ito, at nagtatakang hinahanap siya. Pinindot niya ang airplane mode, para wala siyang matanggap na tawag. Ayaw niya munang isipin ng binata, ayaw niya munang problemahin pa ang problema. Nilapag niya ang cellphone sa tabi niya, at binuksan ang TV. Wala siyang magawa at wala pa rin siya sa mood lumabas ng bahay. Nanood lang siya ng palabas sa telebisyon, hanggang sa makaramdam siya ng gutom dahil 6:00 na ng gabi. Dediretso na sana siya sa kusina, nang may kumatok, kaya agad siyang tumungo sa pintuan at binuksan iyon. Neng, pagkain o, birthday kasi ng apo ko, sambit ng matandang babae na nakilala niya kanina. Ito ang caretaker ng bahay ni Lloyd. Ay, maraming salamat po Nay. Happy birthday po sa apo niyo, nakangiting sambit niya rito. Wala iyon. Basta pag may iba ka pang kailangan, huwag kang mahiya na kumatok sa bahay namin, ani nito at tinuro ang kabilang bahay. Siya nga pala, hindi ba uuwi ang nobyo mo? Nobyo po, si Lloyd. Ay naku Nay, hindi ko po siya boyfriend, wika niya at nilang-iling pa. Totoo ba hiha? Akala ko'y nobya kanya, dahil ngayon lang siya nagpapunta rito ng ibang tao, at babae pa, halakhak nito. Akala ko pa naman ay mayroon na siyang makakasama, dagdag pa nito at ngumiti ng tipid. Hindi niya alam kung ano ang ere-react niya sa matandang babae. Wala siyang masabi sa kinwento nito, pero kita niya ang lungkot sa mata nito. O siya, mauuna na ako hiha. Siya nga pala, itatanong ko lang din kung pwede ba magkaraoke ang mga bisita ng anak ko. Hanggang 10 PM lang naman, kung okay sa iyo na medyo maingay. Wala pong problema Nay, mag-enjoy lang po kayo, sagot niya kaagad. Hindi naman kasi sobrang dikit ang bahay ng mga ito, kaya ang tugtog na naririnig niya kanina pa, ay mahina lang kung nasaan siya. Maraming salamat. Kumain ka na at wag magpalipas. Tumungo lang siya at nagpaalam na sa matanda. Dumiretso siya sa sala, at doon niya pinatong ang 2 paper plate, na may laman na iba't ibang putahe. Bumalik siya sa pinto para may-lock ang screen, at mismong pintuan na rin. Kumuha siya ng tubig sa ref, at bumalik sa sala. Doon na siya kakain habang nanunood ng palabas. Magliliwaliw muna siya para hindi mag-isip ng kung ano-ano. Gabi na at kanina pa hindi mapakali si Leo, dahil hindi niya makontak si Bianca. Tinawagan niya na rin si Francis para tanungin kung tumawag ba ito rito, pero hindi ang sagot ng kaibigan. Sumasakit na ang ulo niya, at hindi alam kung saan nagpunta ang dalaga. Pumunta siya sa restaurant para magtanong sa mga kasamahan nito sa trabaho, pero hindi rin nila alam ang sagot. Hindi na siya makapagtanong pa, dahil baka magtaka ang mga ito. Alam niya rin naman kasing last day nito sa trabaho kahapon. Where are you baby? Saktong pagtayo niya sa pagkakaupo, ay biglang may nag-doorbell sa labas, kaya agad siyang lumabas para pagbuksan iyon. Akala niya si Bianca, pero ang bumungad sa kanya ang kapatid niya. What are you doing here? Seryosong tanong niya rito. Ngumisi ito sa kanya. O akala ko nakapagbayad ka na ng tao mo, para tingnan ang TV sa lugar na to. Akala ko lang naman kailangan mo ako makausap tungkol sa asawa mo. Ay oo nga pala, mag-asawa lang kayo sa papel. Kinwelyuhan niya agad ito, nang marinig ang mga sinabi. Where is my wife? He gritted his teeth while holding him. Hamalakhak ito kaya mas nag-init ang ulo niya. Binitawan niya ito, at malakas na sinapak sa mukha. Where is my wife? Why are you asking me? Sabi mo nga asawa mo siya, pero hindi mo man lang alam kung nasaan siya. He mocked. Kinuyam niya ang kamao niya, pinipigilan ang sarili dahil gusto niya ulit sapakin ang kapatid niya. Pag nalaman kong may ginawa kang masama sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Sino ba ang may kasalanan? Why your wife was shocked when she found out that her husband is you?
What did you do? Natatawang ani nito sa kanya. Talagang inaasar siya nito, hanggang sa sumabog siya. Napasuklay siya sa buhok niya sa sobrang inis. Stop messing with my life, Lloyd. Please grow up. Hindi ka na bata para gumawa ng mga kung ano-anong katarantiduhan. Ngumisi ito sa kanya, habang nakahawak sa pisngi na nasugatan dahil sa suntok niya. I'll stop when you give the company to me, but of course, I know that you can't sacrifice it, because Bianca is your contract wife. Wala lang siya para sa'yo, siguradong isang bayaran na babae lang siya sa paningin mo. Pinutol niya ang sinasabi nito sa pamamagitan ng pagsuntok muli. Don't call her like that. You don't know anything, he fumed. Hinawakan niya muli ito sa kwelyo, at mas lalong hinigpitan iyon. Halos mabuhat niya na ang kapatid dahil sa sobrang gigil. Leo, binitawan niya ito ng malakas, dahilan para mapaupo ito sa sahig at mapaubo. You two, stop. Saway ni Francis na kakarating lang. Tinulungan itong tumayo si Lloyd, pero hindi ito pinansin ng kapatid. You will never find her, but if you found her, don't expect that she'll be going to come with you. A liarman like you is not deserving for her, huling sambit nito, bago siya talikuran at sumakay sa sasakyan. He does know something, ani ni Francis sa kanya. Siya ang huling kasama kagabi ni Bianca papunta sa hotel. Pero napanood ko ang Stevie, hindi lumabas ang kotse na ginamit nila. I think he changed the car they've used. We still check on each car. Do everything. Tinalikuran niya ito at pumasok sa loob ng bahay. Naramdaman niya na sumunod naman ito sa kanya, hanggang sa makapasok sa mismong loob ng bahay. One more thing. I'm sorry because I just found out that some stranger goes to my office. Hindi ko napansin na nawawala na pala roon ang kontrata niyo ni Bianca. I was so busy and my office is always clean, so I don't have a hint of what happened. For sure, it's Lloyd's doing. That man won't stop until he gets our Lolo's company. Kinuha niya ang alak sa ref at sinalina ng baso. You can give it to him, but it's just you can't trust him on how long can he handle it, Francis stated. Sa una talaga ng buhay pa ang lolo niya, alam niya na ang will na yon, pero hindi niya seneryoso. Wala siyang balak kunin yon, dahil gumagawa siya ng sarili niyang kumpanya, dahil gusto niya lahat ng makukuha niya ay galing sa paghihirap niya. He's willing to give it to Lloyd, even they are not okay. Pero nang mas naging rebelde pa ang kapatid, ay hindi na niya hinayaan na makuha pa ni Lloyd ang kumpanya na pinaghirapan ng kanyang lolo. Ayaw niyang biglang bumagsak na lang yun, dahil sa pagiging pabaayan ng kapatid. He wants them to be okay before, because he was happy that he has a brother, but when he found out how greedy and rebel Lloyd is, he stopped pursuing him. Dati ay kinakampihan niya pa ito ng palihim, pag laging pinapagalitan ng ama, siya ang kumakausap lagi sa ama, nahayaan na lang ang kapatid sa mga ginagawa, pero hindi niya akalain na lalala ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ito galit na galit sa kanya una pa lang.